Hindi na makauwi dito sa ating bansa kasi umiiwas siya sa possible arrest. Wanted siya ng Congress. At pag mga kababayan, na-file na yung mas mabigat na kaso, yung sa Pogo connection niya, matindi yun. So magiging wanted na siya ng batas mismo, mga kababayan. Ilang mga congressmen na yung pagbaba, mga kababayan, pagbagsak ng ratings ng ating Pangulo ay dahil po sa pagpapakalat ng mga fake news. Consequence po, napaniwala yung mga tao, kaya talagang delikado. Dapat talagang labanan po ang pagpapakalat ng fake news. Nalason yung isipan, napapaniwala yung mga tao. You just imagine po sa Pulse Asia Survey, bagsak yung ating Pangulo sa trust ratings. Pagkatapos si Sara na wala mang ginagawa, tumaas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas pa ito. Vlogger, broadcaster from Bicol Region. So ngayon, pag-usapan natin mga kababayan yung mga magagandang balita at syempre, hindi mawala yung mga kontrobersy. Kasi pag kontrobersy po, palibasa kontrobersy, mas interesado ang mga tao. Ang masama, yung kontrobersy na pinapakalat, pero fake news pala. Mas mabilis kumalat po. At ang masama, yun ang pinaniniwalaan ng marami. Walang kadala-dala. But before natin pag-usapan mga kababayan, joke time muna tayo. Padala ni Sinaida Alban. Ang titulo nito mga kababayan, Usapang Pag-ibig. Si Pedro at si Juan nag-uusap. Sabi ni Pedro kay Juan na umiiyak pa. Ang sakit pre, iniwan niya ako. Iniwan daw siya mga kababayan ng jowa niya. Sabi ni Pedro, sabi ni Juan kay Pedro, bakit pre, saan kayo pupunta? Iniwan may na yung pick up. Hindi naintindihan masyado ni Juan. Anyway, natawa po kayo? Kung hindi kayo natawa, sundutin na lang po ninyo yung kilikili ninyo. Di ba? Pag sinundot ninyo yung kilikili ninyo, sigurado makikiliti kayo, matatawa na kayo. Ganon lang yan matik na ba? Ganon lang naman kaiksi yung padala. Bitin yung kwento ni Sinaida Alban. Matik na kahit maiksi. Importante, mawala yung stress ninyo sa mga problema sa ating paligid. Send mo na lang po yung inyong GCash number. 200 pesos na po ang matik na ipapadala namin. Kasali ka na rin sa monthly draw. Ang mabobonot, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw natin sa December, 10,000 pesos na po ang cash prize. Ito na siya. Dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Yung mga peddlers, mga kababayan ng fake news, mga kaalyado, defenders ni Digong, may kumakalat ngayon na balita. Although hindi pa ito kumpirmado kasi wala pa man pong sinasabi mismo si Atty. Harry Roque. Pero ang kumakalat na balita, ang sabi, yung application nito sa The Hague, Netherlands for asylum, deny. Yan ang kumakalat na balita. Pero sinasabi natin dito, hindi pa ito kumpirmado. Hintayin natin ang magiging reaction nito ni Harry Roque. Yan si Harry Roque, pakalat-kalat na lang sa kalsada. Pag nagkataon po si Atty. Harry Roque, magiging palaboy. Hindi na makauwi dito sa ating bansa kasi umiiwas siya sa possible arrest. Wanted siya ng Congress. At pag mga kababayan, na-file na yung mas mabigat na kaso, yung sa Pogo connection niya, matindi yun. So magiging wanted na siya ng batas mismo, mga kababayan. Kaya ayaw pong umuwi dito. Ayan ang dungis na po ni Harry Roque. Pati ang damit may mansa po, parang hindi na nalalaban ng maayos. Nagtatago po sa batas.
Ito po yung post ng isang nagngangalang Alex Alan. Sabi dito, apparently Harry Roque was denied asylum in the Netherlands and had to leave. He posted a photo of himself in Bremen about 18 hours ago. Current time is 6:52 p.m. A city known for the two UNESCO World Heritage Sites in Mercedes-Benz plant and Beck's Beer, Bremen, is in northwestern Germany in about 4 hours ride by bus from The Hague. Hairless, Roque has become stateless because he is a wanted criminal. He can stay in a country only for as long as the period granted him on a visitor's visa. He is free but not free, sabi po niya. So ito po, post pa lang ng isang netizen, wala man tayong confirmation. At saka yung sinasabing wanted criminal, hindi pa man po. Sabihin na lang natin, suspect pa lang para hindi tayo magkamali. At itong balitang ito, galing sa isang netizen po na nag-post, hindi pa man ito kumpirmado. Ngayon, hintayin natin, siyempre kakalat ito sa social media. Hintayin natin kung magre-react po si Harry Roque. Kung i-deny niya, mga kababayan, yung sinasabing na-deny yung kanyang application. Announce kasi ng halimbawa ma-deny, kasalanan niya eh. Siyempre, unang-una talagang malabo na ma-approve. Kasi nga po, yung sinasabi niyang pinipersecute siya rito sa Pilipinas, hindi man po totoo, fake news. Hindi siya pinipersecute. May pananagutan siya kasi. Iniimbestiga. Ngayon, ayaw niyang magpaliwanag, tumakas, lumabas ng bansa, mga kababayan. So walang persecution po. Hindi man po pwede na ang The Hague o kahit anong bansa na tumatanggap ng asylum, yung asylum kasi po, hindi man pwede na i-grant doon sa mga tao na nagtatago sa batas na may legit po na rason kung bakit sila hinahabol. Tulad po ng involvement sa Pogo. Tama pa? Malabo yung rason ni Roque, political persecution po yung ginagawa sa kanya. Walang political persecution. Pananagutan niya sa batas kasi may nakikitang paglabag na kinasangkutan niya, mga kababayan, dito sa Pilipinas. At sabi nga natin, abogado siya. Dapat hindi siya tumatakas kasi flight is a sign of guilt. A manifestation, ang indication of guilt. Di ba yan ang laging sinasabi po? O ngayon, may isa pa rito. Ito pa yung isang kagrupo nila, si Jeffrey Celis. Nag-apply man pala to ng asylum. Sabi dito sa balita ng Inquirer, NUPL Islam Celis bid for asylum in Canada. Tumakas din dito sa ating bansa, mga kababayan. Nagtatago na pala doon sa Canada, tapos nag-apply din ng asylum. Kinuntra ngayon ng NUPL. Yan ang sabi rito, the National Union of People's Lawyers, NUPL, has condemned the reported asylum bid of self-proclaimed former rebel and television host Jeffrey Celis in Canada, saying there should be no refuge from accountability for a paid propagandist. Si Celis is not a dissident seeking refuge from political persecution. By his record on record, he is a military asset and paid propagandist attempting to evade accountability for years of systematic red tagging, disinformation, and public vilification of activists and rights defenders. Sabi po ng NUPL. Ito anyang si Celis is attempting to portray himself as a victim of persecution. A claim that it says dishonors the memory of those who were disappeared or killed for real acts of dissent and insults individuals who have genuinely suffered harassment or imprisonment. Sabi po ng NUPL, ang asylum in international law is a shield for the persecuted, not a hiding place for the persecutors. If Celis now fears reprisal, it is not for having spoken truth to power, but for years of trying to silence those who did. There must be no sanctuary for lies and no refuge from accountability, sabi pa ng NUPL. Tama. Ganon din kay Atty. Harry Roque. Kaya malamang sa malamang, ma-deny po yung application talaga niya
for asylum sa Dahig. Pero yung sinasabi, kumakalat na balita na na-deny na daw po, hindi pa man po yun kumpirmado. Tingnan natin sa mga susunod na araw or oras kung i-confirm ang kumakalat na balita. Ito po yung mga nagpapakalat ng mga black propaganda at kasinungalingan. Kaya nga po, tama itong sinabi ng Palasyo Malacanang ni Jose Castro. Ilang mga congressmen na yung pagbaba mga kababayan, pagbagsak ng ratings ng ating Pangulo ay dahil po sa pagpapakalat ng mga fake news. Consequence po, napaniwala yung mga tao kaya talagang delikado. Dapat talagang labanan po ang pagpapakalat ng fake news. Nalason yung isipan, napapaniwala yung mga tao. You just imagine po sa Pulse Asia Survey, bagsak yung ating Pangulo sa trust ratings. Pagkatapos si Sara na wala mang ginagawa, tumaas. Nalagang hindi po matanggap ng ating mga mamamayang Pilipino, ng mga netizens. Ang daming nagre-react. Paano nangyari ang ganon? Yun na nga po. Talagang nakapagtataka. Kaya tama itong analysis at paniwala ng ating mga congressmen. Yan sabi dito sa report ng ABS-CBN. Lawmakers blame fake news for drop in ratings of Marcos Romualdez. Ito ngayon yung sinabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, saka po ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong. Sabi po ni Jude Asidre, there might be other reasons anya, but definitely fake news or misinformation is, and the narrative it's creating is basically one of those drivers. And I think this is something that we need to also study how we can send the message across better to Filipinos sa ginagawa po ng ating gobyerno. Lumalabas talaga walang pakundangan ng fake news, ang misinformation, so we'll take it as a challenge to communicate ourselves better. Kaya yung pakiusap natin sa ating mga kababayan, yung mga magaganda pong ginagawa ng ating gobyerno, pwede ninyong i-check po sa Presidential Communications Office. Nandyan lahat sa RTBM, sa TV4. Huwag dun po sa mga vloggers ng DDS, lahat po propaganda. You just imagine po, pinakalat nila, lalo na itong si Maharlika, na inaabol na po ng NBI, na yung ating First Lady daw, nakulong sa Amerika. Yan ang mga pinabagalat. O ngayon, yung ating First Lady, many times nag-appear in public dito sa Pilipinas after na ipakalat ang ganong mga balita na hindi man totoo. Paninira na plus mga kababayan. Ngayon, yung First Lady, kasama ng ating Pangulo sa pakikiramay kay Superstar, pagkamatay ni Superstar Nora Honor. O ngayon, tahimik yung mga DDS at mga supporters nila na mga trolls. Ayaw nilang i-acknowledge na naniwala sila at kasama sila sa nagpakalat ng fake news. Yan si Lisa Marcos po. O inquiry report kahapon ito. Watch President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos visit the wake of national artist Nora Honor at Heritage Park in Taguig City. Kasama si G. Ruiz. Tahimik yung mga nagpakalat ng fake news. At yung mga naniwala sa fake news, tahimik din. Napahiya sila para hindi masyado halata na napahiya silang naniwala sa mga fake news nila. Hindi nagsasalita. Walang sinasabi po. Kita ninyo mga ugali niyan. Ang masama, marami sa mga kababayan natin ang napaniwala po. Yung hindi nag-check ng mga sources po. Basta't pinakalat nila at nakita nila sa social media, naniwala agad. You see? Ito yung sinasabi, mga kababayan, ni Asidre at ni Adjong. Dahil sa pagpapakalat po ng fake news at karamihan dito, robot ang nagpapakalat, trolls, makina po, funded ng China yata para siraan yung ating administrasyon. Yan ang rason kung bakit bumagsak yung ratings ng ating Pangulo kasi napaniwala yung mga tao dito sa mga nagpapakalat ng fake news. Imagine, si Sara, mas mataas yung tumaas daw yung rating, sabi ng Pulse Asia. Wala mang ginagawa. Tapos may mataas na performance rating. Kaya sabi ko nga po,
paano naging mataas ang isang opisyal ang performance rating na wala mang performance, hindi man nagtatrabaho. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos na sub-sub sa trabaho, bumagsak daw. Maniwala ka sa gano'n na survey result, kaya ang tawag na sa Pulse Asia, False Asia. Kaya sabi dito po ni Congressman Adjong, if we base niya on the volume of attacks by unfortunately some or many of the active online users who espouse fake news in doctored manufactured videos, etc., the tendency is that the general public would tend to believe in those things. It could be partly attributed to that. That's why kailangan natin magkaroon talaga ng sensible na piece of legislation so that it would not cause harm to anyone. At hindi po, lalo si Harry Roque, matindi kong magpakalat ng propaganda at kasinungalingan. Kaya kinarma, pakalat-kalat na lang mga kababayan sa Europe si Atty. Harry Roque. So, itong mga nangyari sa kanila, sabi ko sa inyo, that ito, consequences ng mga masama nilang gawa. He also called for legislation to regulate social media. Si Adjong po. Nakikita natin yung culture of impunity also dominates the online space, which to me, if not regulated, would be detrimental. One thing that we all agree on is magkaroon talaga dapat ng regulation so far as the operation of the social media platforms tulad ng Meta and many others, TikTok, kasi we have to give truth a chance, a fighting chance. Grabe po ang ginagawa nila. Ngayong ating Pangulong Bongbong Marcos, subsob na subsob sa kanyang trabaho. Ito po ang ginagawa ng ating Pangulo na dapat ipakalat natin. Sabi dito sa report ng Politico News, Marcos turns over 91 ambulances to LGUs in Barm, Northern Mindanao. At sabi ng ating Pangulo, before the end of 2025, this year, lahat ng municipalities all throughout the country, bibigyan niya mga kababayan ng tig-iisa. Kasi may mga municipalities pa po na walang ambulances. Walang ni isang ambulance. Pero may mga cities po, municipalities in the country, doble-doble, triple, ang iba, 5 yung ambulance. So sabi ng ating Pangulo, kasi siyempre malalaki din, kailangan nila, yung mga maliliit, dapat maabot din, mga kababayan, pati yung maliliit. Kaya gusto niya lahat, mayroon mga ambulances. Yan sabi niya, at least 1 ambulance niya in the next 3 years. Kapag nangyari ito sa kauna-unahang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito'y para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa ng ating kasaysayan. Ibig sabihin, ngayon lang ito mangyayari, administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung mga balitang ito. Hindi nakakaabot sa ating mga mamamayan. Ang nakakaabot po, yung mga kasinungalingan na pinapakalat ni Harry Roque, ng mga DDS vloggers, yung mga propaganda ni Sara, ni Digong, yung mga paninira nila, yun ang kumakalat ng mabilis at pinaniniwalaan ng mga tao. Kita ninyo ito mga kababayan, no? Yan ang ating Pangulo. Sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito. Pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulo, mga kababayan. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o kung anong health facility. Etong mga TPTB na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya kailangan madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, kasa man o hindi, at madaling makakuha ng pyesa. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad. Katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila.
Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng 71 PTV, 85 para sa Northern Mindanao, 6 naman para sa BARM. Sa 91 na ito ay 68 na beneficiary ay first-timer. Ngayong taong na ito, inaasahan namin at ako'y nakakasiguro na makakakumpleto na tayo. Lahat ng ating munisipyo, ng kubuang, ng ating kabuong bansa ay mabibigyan na tatapusin natin by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1,552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin, 1,492. Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito, sa kaunang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito ay para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Basta titiyakin natin lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. Kita ninyo, hindi pa ito nagawa sa kasaysayan ng mga previous administration. Siya pa lang ang makakagawa nito. Not even Digong. Hindi niya ito nagawa. So itong mga balitang ganitong napakaganda, hindi man makarating po. Kaya sabi ko sa inyo, tumulong tayo. Labanan natin ang pagpapakalat ng fake news at paninira. Na ang resulta po, sa survey, bagsak yung ating Pangulo, yung walang ginagawa si Sara, mataas ang ratings. Ano ang contribution nila, mga kababayan, kung hindi panggugulo sa ating bansa? You see? Balikan natin yung ating Pangulo. Dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, mapangalagaan ninyo ang mga PTV na ito. You see? O ito pa, launching in turnover of agriculture support in farm machineries in Region 10. Tingnan natin ito, mga kababayan. Ayan o. Rice processing system. Kita ninyo, napakaganda po. The best. Yan o. Nagawa yan ni Digong, ni Sara. Hindi yan nagawa, mga kababayan. Kita ninyo? Turnover of agriculture support, farm machineries. Yan yung ating napakasipag na Pangulo. Yan, nag-turnover pa siya ng milyon-milyong halaga support para sa mga magsasaka. Ito, gilingan po siya, mga kababayan. Processing ng ninyog. Yan o. Para maging madali na lang po ang trabaho ng ating mga magsasaka ng niyog. Yan o. Ganon. Hindi na mahirap. Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ang bawat punla, puno, bunga ay sumasailalim sa pagsisikap, sakripisyo at tagumpay ng bawat Pilipinong magsasaka. Kaya naman narito tayo ngayon, hindi lamang upang kilalanin ang tagumpay ng MISOR, kundi upang tiyakin na ito'y magpapatuloy. At higit pa riyan, upang kayo ay mas mapapalakas, mas masuportahan, mas maalalayan sa bawat pagsubok.
Ngayong araw, formal natin inilunsad ang Rice Processing System 2 facility na mayroong isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryer. Bahagi ito sa mas malawak natin layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Nakapagtayo na po tayo ng ilan na siyam na 150 na ganitong rice processing system. Grabe. Makakatapos tayo sa taon ng 150. 2025, magtatapos tayo ng 20 pa. At on the year 2025, magsisimula naman na mag-construct ng 50 na ganitong klaseng rice processing center. You see? Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm to market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro na pakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa 1,162 kilometro ang naitayo nating mga daan at higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Nagugulat ako. Sa galing ng ating mga magsasaka, wala tayong ginawa. Mula noong matagal na, siguro may 50 taon na. Wala tayong ginagawa para tulungan ng mga coconut farmer. Ngayon lang natin tinutulungan. Ngunit, kahit wala ang nagawa ang pamahalaan na tulong, number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products. Isipin natin, kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito, bago ako magtapos, sasabihin ko, number 1 na tayo. Number 2 tayo dahil number 1 na tayo. Tulungan kayo namin sa marketing, sa promotion. Paabutin natin yung ginagawa ngayon ng DTI na digitalize lahat. Para kahit na yung nandito sa Misor, pwedeng makiusap sa merkado sa labas ng Pilipinas. At export na yan. Malaking potential masyado. Layunin ng pasilidad na ito na itaas ang halaga ng niyog mula sa kasalukuyang 8 hanggang 10 piso bawat kilo tungo sa 16 hanggang 18 piso bawat kilo. Kaya rin natin ito magproseso ng hanggat 60,000 niyog bawat araw. Makikinabang dito ang tinataya nasa 66,000 magsasaka ng niyog sa Misamis Oriental. Makakalikha rin po tayo ng trabaho para sa 2,500 Pilipino. Ito, direct employment. Ang upstream at saka ng downstream niyan, mas marami pa. Isa ito sa konkretong hakbang patungo ng industriya, paglalagay ng industriya sa ating mga kanayunan. Mga minamahal namin magsasaka, kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Alam namin hindi matutumbasan ng anumang proyekto ang dugo at pawis na inyong inaalay. Ngunit sa bawat na programang ito, hangad namin kahit papano ay mapapagaan ang pasanin ng araw-araw. Inihikayat ko po kayong pagyamanin at alagaan ang mga handog na ito. Patuloy kayong matuto, gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino, magsasakang marunong, may dangal, at may pagmamahal sa ating bansa. Ito po ay isang large-scale integrated coconut processing facility na nagproposeso ng 60,000 nuts per day. So ang kaiba nito sa ibang coconut processing facility ay pinoproseso na rin yung lahat na produkto ng parte ng coconut, from the husk to the shell, water, coconut flour, skim milk, and the oil. So this plant is designed to increase the farm gate price of coconut
For example, ngayon, ang farm gate price ng coconut ngayon is nasa 14 pesos to 15 pesos per nut farm gate. Ito ay kukuha ng 16 to 18 pesos per nut. 3 top, which means is the project we're going to harvest the coconuts to be processed here. So yung planta na ito ay nakapag geotag ng 350,000 fruit-bearing trees na coconut within Misamis Oriental na siya yung nagsusupply ng 60,000 nuts per day. This will create impact to around 65,000 farm workers in the coconut plantations. At the same time, this will increase the income per tree because right now the income of coconut farmers per tree is only around 400 pesos to 500 pesos per tree per year. This one will increase up to 1,200 pesos per tree per year. So which means it will double the income of coconut farmers with this kind of business model. Another good thing is that this is being managed by FICO, one of the largest cooperative in the Philippines. So in this case, farmers will not only earn from selling the coconut but also from the patronage and dividend or any income from this co-op will also be shared to its member. So ito yung kakaiba sa ibang private operated na processing plant. This is a realization of what the president pronounced to make coconut a local economic driver. And this is the portion of that pronouncement because this is the first integrated coconut processing facility in the country that process everything from husk, shell, meat, water, saka lahat na produkto. Walang waste actually sa isang nut. At the same time, we organize a clustering approach so that every day we know exactly saan galing yung coconut in a 45-day cycle. We hope to transform the coconut industry in the next 3 years so that it will support to the realization of the President's marching order to have a single-digit poverty incidence by 2028. And this is one of the best strategy because in Region 10 alone, the poverty incidence is 18.6%, which means we need 9% in the next 3 years. That's more or less 3% per year that we need to reduce. This one will contribute 60% of the poverty reduction target per year so that by 2028, we have a single-digit poverty incidence in Northern Mindanao. You see, napakagaling po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga pinagagawa. Pagkatapos yung mga pinapakinggan po ng mga karamihan, yung fake news ng mga DDS na nilalason yung isipan ninyo na yung ating gobyerno walang ginagawa po para ibangon ang ating mga magsasaka, ang ating mga kababayan sa kahirapan. Lagi na lang yung sinasabi, yung mataas na presyo ng mga bilihin. Yan ang bukang bibig ni Sara, ni Harry at mga DDS. Labanan po natin ang ganitong mga uri ng mga propaganda, kasinungalingan. Ito po yung totoo. Ito pa, sunod-sunod po ang ginagawa ng ating Pangulo. Yan o, kahapon din ito. Ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, ro-ro ramp at port operations building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloy ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinghoan Port dito sa iyong lalawigan, maging sa Karatig Probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga patdalan ay isa ring mahalagang tulay tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Sa Misamis Dito Oriental po nagkakaroon siya, ng oportunidad mga kababayan. Ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak Balinghoan. na merkado para umasenso sa buhay. Port expansion. Mga kababayan, ito po
ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturang may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Kaya't pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit ito. You see? Tapos si Sarah, ano yung ginagawa po? Wala. Nag-ikot-ikot lang po, tapos pakamay-kamay, pa-selfie-selfie. Wala man pong walang project na ginagawa mga kababayan. Lahat lang pa-cute-cute. Tapos babasa ng mensahe para sa pagkamatay ng Santo Papa. You see? O ito naman, ngayon lang ito, mga kababayan, grand launching of the Vitro Santa Rosa Data Center. Yan yung ating Pangulong Bongbong. O sabi dito, now President Ferdinand Marcos Jr. delivers a speech here at the grand launch of Vitro Santa Rosa Data Center. Marcos cites the need to strengthen data infrastructure and secure digital future. Says data is as critical as utilities like water. Yan po ang Vitro Philippines Data Center. Central Utility Building. Di ba? So, pakinggan natin yung ating Pangulong Bongbong. The most important partner in not only bringing AI ready facilities such as this, but in all kinds of other sectors of our economy. Our good friend and partner, PLDT Incorporated Chairman, Mr. Manny Pangilinan. The EPLDT and Vitro Incorporated President, Mr. Victor S. Genuino. Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas, the officers of PLDT, SMART, EPLDT, and Vitro, esteemed partners, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I would just like to add to what Mike was saying when he said you congratulated EPLDT and Vitro for what they have done. I now would like to add to that and congratulate the Philippines because we now have this incredible facility which makes us AI ready and definitely in the running to compete with our neighbors and our partners all around the world. And that is a very important achievement. That important milestone is what we mark here today in Santa Rosa. This launch of the Vitro Santa Rosa or VSR Data Center. It stands as proof that the Philippines is future ready for the digital realm. There is some work left to do, but we are ready to do that work so we can be an equal player in the world of data and data processing. This launch also reflects our commitment to regional development. We bring the digital progress beyond, outside of Metro Manila, into the heart of our provinces. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. Those who are not techie might ask, ano ba yung data center na yan? A data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information, such as emails, videos, business records, government files, even the apps on your phone. It keeps everything running safely and securely 24 hours
7 days a week. Every time you attend a virtual meeting, every time you book a plane ticket, every time you pay online, go shopping, even stream your favorite movies and drama series, that data passes through a facility like this. In today's world, data is as critical as water and electricity. We need to strengthen further our digital infrastructure, especially for critical, private, and confidential data. We need to safeguard our digital security. We need to secure our digital future. So how important, in fact, is a secure digital information system? Itong mga panahon na ito, paano natin nalalaman kapag in a relationship na ang dalawang tao? Nowadays, they call it an Instagram hard launch. Posting of romantic pictures sa IG na may caption, "Found my forever," or such like. Meron ding soft launch. I look at the social media post of Sandro, siya nagturo sa akin ito. Paano mo naman malalaman kung hiwalay na? Nag-unfollow at nag-block na kaagad. Burahan ng picture. Pero minsan, napapasilip pa rin sa archive na nagpapakasakaling may naiwan pang picture para may memories. Buti na lang, may data center na tayo. Kasi kahit siya ay hindi na bumalik, yung alala, nakaka-backup pa rin, yan ang sinasabi natin, tech has your back. As a powerful tool, though, in the digital age, this mega infrastructure provides essential protection for sensitive data across the public and private sectors. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Over the past couple of years, the Philippines has made meaningful strides in the digital space. In the Global Innovation Index, out of 133 economies, we rose from 56th place in 2023 to 53rd place in 2024. It is an improvement that reflects our collective effort to accelerate Philippine progress through innovation. But this achievement does not make us complacent, because we need to do more. We must continue to strive for more. And this is why this administration is persistently taking deliberate steps to propel us to even greater heights. In April of 2024, we launched the National Fiber Backbone Project Phase 1. The NFB will deploy fiber optic cable and wireless technology required to enhance internet accessibility and speed nationwide. We aim to complete the entire project by 2028. Through the Free Public Internet Access Program, we have established more free Wi-Fi sites nationwide, with more than 11 million user sessions recorded as of March 2025, including in GIDA areas, or geographically isolated and disadvantaged areas. Additionally, to ensure energy reliability as well as create an investor-friendly environment, the Department of Energy, through its Energy Virtual One-Stop Shop system, is streamlining the applications and permitting process for energy projects. This will ensure that we have enough power to support our hyperscale data centers, including companies that want to build their own renewable energy facilities that can generate power for self-use. With these efforts of creating a more digitally connected and energy-aware environment, the inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. More than that, this technological development is an investment on the future of every Filipino. The Filipino student who studies and conducts research online, the small business owner who relies on social media and e-commerce, the Filipino worker who lives far from his or her family, counting on technology to bridge that distance. This technological infrastructure strengthens connection, not just digitally. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Alongside infrastructure, we are equipping our people with the requisite expertise, anchoring on our broader goal
under the Digital Workforce Competitiveness Act. This will build a workforce that is future-ready, inclusive, and able to thrive in the digital economy. Our job in the government is to create the conditions for growth. But real progress comes from partnership, from trust, commitment, and the shared vision. Of course, we would not be here today without the steadfast partnership of our friends from the Vitro and EPLDT Group. Thank you for your vision, for your trust, and most especially in your confidence in the Filipino people. And to our visionary investors, I invite you to come to explore the potential of Filipino ingenuity. Bring your technology here. Let us shape the digital economy together with the Filipino being your greatest asset. So as we celebrate this event, let us remember, the Bagong Pilipinas we aim to achieve is not just about rebuilding, it is about reimagining and transforming. A nation that embraces digital transformation is a nation that secures inclusive progress. Once again, congratulations to EPLDT for the successful launch of Vitro Santa Rosa. Maraming salamat at mabuhay ang Bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Kita ninyo, napakarami po ng mga magagandang nangyayari sa ating bansa sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nilulunod lang ng fake news. Biktima tayong lahat, lalo na yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya nga po, para makaiwas kayo sa fake news, huwag na kayong manood sa mga DDS vloggers. Huwag maniniwala po sa kanila kasi sila po yung mga peddlers ng fake news. Dito kayo sa mga vloggers na sumusuporta sa mga programa ng ating gobyerno para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Tama po. Kaya pag-iusap natin sa mga Marcos loyalist, click subscribe po kung hindi pa kayo nakasubscribe. 31 million na mga Marcos loyalist yung support, yung followers ko rito sa ating Bullseye News Undago, 128,000 pa lang. Gawin ninyo itong 1 million. Di ba? Click subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And share lang ng share, mga kababayan, ng ating mga videos para makatulong po tayo sa paglaban sa pagkalat ng mga fake news ng mga DDS vloggers. Masamang epekto po sa ating bansa, sa ating demokrasya. Ito naman Tama po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.